my sin was so contagious, all my failing so outrageous, says the Savior, I will pay this. Praise the Savior, Jesus. I was lost once, full of hate then. If He left us, who could blame Him? Says the Savior, I will claim them. Praise the Savior, Jesus. Such a freedom, who could earn this? Who could pay for this forgiveness? Says the Savior, it is finished. Praise the Savior, Jesus. Praise the Savior, praise the King. This our song shall be. Praise the Savior, praise the King. This our song shall be. Praise the Savior, praise the King. This our song shall be. Praise the Savior, praise the King. Now the treasure of my whole life, I will stand soon by your own side, says the Savior. Welcome home, child. Praise the Savior, Jesus. Praise the Savior, Jesus. Amen. Tayo po ay pasamandaling at tumayo para po sa ating confession of faith. Ati pong ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin to ng sabay-sabay nang meron pong pagkaunawa po sa ating pong mga puso. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven
and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Amen. Habang tayo po nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Ito po ay matatagpuan po sa Book of Luke. Luke chapter 8, verse 40 to 50. Luke chapter 8, verse 40 to 50. At atin po ito nga basahin ng sagutan. Ako po sa verse 40, kayo po sa 41, at sa last verse po sa verse 50 ay sabay-sabay po tayo. Basahin ko po sa NIV version, Luke chapter 8, verse 40. Now, when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. 44, she came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Jesus said, when open eyed But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. and when the woman said, if being and falling down, he declared that the people were the people for what God does him, and what killed immediately. 48, then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. When he had prayed, the woman of the woman Altogether, hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and she will be healed. Tayo pa sa mandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng ipong banal na salita at patuloy mga itong pagpalain sa buhay ng bawat isa at bigyan kami ng karunungan and illumination, Panginoon, na maintindihan namin, Panginoon, ng mga talatang ito upang ito nga, Panginoon, ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa namin tinataas, pinagkakatiwalang gawain na ito at patuloy yung pagpalain ng salita at buhay ng bawat isa. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. May binasa po nating account, no? Ito po sa Luke chapter 8, which is merong ipinagaling dito ang ating Panginoong Jesucristo during his earthly ministry. No? Meron pong dalawa siyang pinagaling sa pamamagitan po ng kanilang pananampalataya. At ito po may kinalaman din po sa pananampalataya na tinatawag. Ito po sa Capernaum na nangyari. Ang place po ito sa Capernaum, kung saan ito po yung isa sa mga lugar na nung siya po ay lumisan galing sa Nazareth ng ating Panginoon Jesucristo, doon po siya nagtungo po sa Capernaum. Kaya dito po marami po siyang mga himala, marami po siyang mga activities dito po sa lugar po na ito. At isa na nga po itong himala na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, yung pagpapagaling dito po sa dalawang tao po na ito. Kaya minsan ang tanong po natin, ba't ito biglang gumaling? Samantalang ako, ang tagal ko ng idinadalangin, ang tagal ko ng iniluluhod sa ating Panginoon Diyos itong mga bagay ito, itong sakit na ito, itong problema na ito, o itong mga hindi maganda nangyayari sa akin. Bakit parang hanggang ngayon wala pa rin sagot si Lord, wala pa rin nangyayari? Parang tumatalbog lang sa kisame yung aking panalangin. Pero itong dalawang
at tao po dito ay biglang gumaling na lamang po sa pamamagitan po ng kanilang pananampalataya. No? Kaya tignan po natin, pag-aralan po natin, saan po ba nakasalalay, no, yung ating kapalaran o yung kapalaran ng dalawang binanggit po dito na gumaling, no? Saan po ba nakasalalay ang kanilang kapalaran? No? Sino ba yung kanilang pinagkatiwalaan? Nung naranasan nila at na-experience po nila yung tinatawag na pinakamabigat na problema sa kanilang buhay, which is si Jairus, isa po siyang tagapamahala sa sinagoga. At nabalitaan niya na namatay na o namatay yung kanyang isang anak na 12 years old. Sa magulang, napakahirap ang isang mamatayan ng kanyang anak. Pwede siguro mamatay ng kapatid. Masakit din, pero hindi kagaya ng isang magulang na namatayan ng isang anak, lalo na kapag siya ay nag-iisa. No, yung pait, yung sakit, no, yun po yung nararanasan ng isang magulang kung saan nalaman mo na namatay na ang iyong anak. No? Kaya, tignan po natin, saan po sila nagtiwala? At maging yung babae na napakatagal ng panahon na may sakit. Saan po sila nagtiwala at saan po nakasalalay ang kailang kapalaran? No? Where does our faith depends? And who do you trust? Kapag naranasan na po natin itong mga problemang ito sa ating buhay. At ating pong title sa ating pong mensahe po sa oras na ito, The Faith of Man and His Faith in God. Ang kapalaran ng tao at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Yung kapalaran, no? Yung ating pong mga pamumuhay, yung ating pong destiny, yung ating pong kalalagyan. Hindi po ito synonymous sa luck, yung kapalaran. Kasi minsan, yung kapalaran ay ina-attribute doon sa luck o sa swerte. Kaya lagi ko sinasabi, huwag po kayo maniwala sa swerte. Kasi malas po yan. Kasi doon po mayroon po nakita isang lotto outlet, nakalagay doon, your luck is here. Narito ang inyong swerte. No? Kaya huwag po kayo maniwala sa swerte, ha? Malas po yan. At saka wala pong tunay na Kristyano na tumataya po sa loto. No, sino tumataya ito sa loto? Wala. Sa wedding? Wala. Baka nagbibingo kayo. Baka nagka-cards kayo. No. Wala pong masama doon po sa bingo cards. Wala pong masama doon po sa mga playing cards. Kasi minsan, Pastor, bakit may playing cards ka sa bahay? Diba? Di ba masama yan? Sugal yan? Kaya nga po, the playing cards, laro po yun. Laruan na cards. Nagiging sugal lang isang bagay kapag ito ay may involved na po pera. May money involved na po, kaya siya nagiging masama. Kaya kung kayo po yung nag-playing cards sa bahay, anong common na playing cards po natin? Unggoy-unggoy. Sa matatanda daw, solitaire. No? Hindi po masama po yan. No? Kaya, tignan po natin maigi muna yung context ng ating pong minsan na pinupulaan. No? Yung sinasabi po dito na kapalaran, ito po yung ating magiging destiny. Yung ating kahantungan, yung ating pamumuhay. No? Nasaan po ba nakasalalay ang ating kapalaran? At saan po ba nakasalalay ang kapalaran? Dito po dalawang binanggit po dito na personality na merong matinding problema. At sino pinagkatiwalaan nila? Kaino nila inilagak ang kanilang pagtitiwala. Sabi po sa verse 41 to verse 42, nang si Jesus po ay nandun po bumalik sa Capernaum, matapos siyang magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit, nagpatigil ng unos, nagpatigil ng bagyo, nagpatigil ng mga hindi magandang bagay sa ating kapaligiran. Siya po bumalik dito po sa Capernaum kung saan na-meet niya po itong dalawang tao na mayroong matinding problema. Hindi po nagkataon na si Jesus ay pumunta doon sa Capernaum, bumalik. Hindi po nagkataon na siya po ay naroon upang magpagaling, upang umabot ng kaluluwa.
ito po ay nakaadya na, ito po ay kanya pong plano na magliligtas siya po at magpapagaling dito po sa lugar po na ito. Sabi po sa verse 41 and verse 42, sabi po sa verse 40, now when Jesus returned, siya bumalik sa Capernaum, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. No, sila po dumaong na po doon po sa northern part po ng Sea of Galilee. No, sila po dumaong at marami na pong tao nag-welcome sa kanila, parang galing sa airport. Na nandiyan na po yung mga tao na ine-expect na po nila at inaasahan talaga po nila na si Jesus na yung darating na yun. Lululan, nabababa po sa bangka at sila po ay makakasalamuha ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng maraming tao, very popular na po si Jesus during that time. Sa kanya po nga pagpapagaling, sa kanyang pagpapagawa ng mga himala, pagpapalayas ng diablo, ng demonyo, kilala at nakilala na po siya doon po sa kanila pong lugar. Sa verse 41, sabi po dito, just then, a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. Ito po yung isang sa kataong po ni Jairus, isa pong member of the synagogue. No, sa panahon po natin, sila po yung mga kasama po sa mga tagapamahala sa iglesia. Synagogue po yung tinatawag nilang local center of worship po nila. Sa atin po, ito, simbahan, iglesia, ano pa ba? Church, chapel, no? Yun po yung mga tawag po natin. Sa kanila po yung synagogue was the local center of worship. And the synagogue leader was responsible for administration, building maintenance, and worship supervision. Ito po yung gawain po ni Jairus. Sabi po rito, nakita po ng ating Panginoon Jesucristo, itong humble faith nitong tao pong ito. And Jesus honored man's humble faith. Yes, man's humble faith, una po sabi po, came to Jesus. Siya po'y pumunta po sa Capernaum upang i-meet ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po ni Jairus kung saan po naglalagay ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niya po yung kanyang itinerary. Kaya nung si Jesus po dumating po sa Capernaum, alam na po ni Jairus kung saan niya matatagpuan si Jesus para ito'y kanyang kausapin, upang ito'y kanyang pakiusapan na pagalingin ng kanyang anak. Hindi alintanin ni Jairus kung ano man yung meron sa kanyang paligid na napakaraming tao. Mahirap po kausapin ng personal ang isang tao, lalo na kapag ito ay sikat o tanyag. Kay Mayor, hindi ka basta-basta makakalapit. No? Sino po yung basta-basta nakakalapit kay Mayor? Wala. Yung mga close-in bodyguard siguro pwedeng lumapit agad. Kanyang mga first family pwedeng lumapit agad. Maging sa ating presidente. Hindi tayo basta-basta makakalapit. Sa dami ng mga bodyguards na dadaanan natin. Since napakaraming tao po dito na nakapalibot kay Jesus, no? Maraming curious, maraming marites doon po sa paligid po nila. Pero si Jairus po ay pumunta po kay Jesus, sabi po rito, and fell at his feet. Ando po yung pagmamakaawa ni Jairus, at hindi po ito common sa isang leader ng isang synagogue. Na magmakaawa siya, na lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Nang tingin ng ibang mga tao, si Jesus ay isang nomad preacher. Nomad preacher, siya po ay palipat-lipat na mangangaral. At hindi po common, very unusual for a respected synagogue leader to fall at the feet of this nomad preacher. Pero ginawa po ito ni Jairus dahil alam niya at kilala niya itong taong ito na kanyang nilolohoran. Hindi ka po pwedeng lumuhod sa isang tao kung hindi mo siya kilala.
At yung pagluhod niya po, dito po sa paanan po ni Kristo, ito po yung pagpapakita po ng kanyang pagsamba. Sino po bang nilolohoran? Sino po bang sinasamba during their time? Ang Diyos. Ipinapakita po ito ni Jairus na ina-acknowledge niya na itong nilolohoran ko, itong tao ito sa harapan ko, siya ay Diyos. Kaya niyang gumawa ng himala. Hindi lamang ito basta kanyang nababalitaan, naririnig sa mga paligid nila, kundi siya mismo ay gusto niya ma-experience yung himala na ginawa ni Jesus doon sa ibang mga tao. Malinaw po sa kanya kung sino itong kaharap niya. Malinaw po sa kanya kung sino itong taong ito na nilolohoran niya at kanyang sinasamba. No? Sa form of worship. Yung po nga, fell at his feet. Fell at the feet of Jesus Christ. And pleading with him. No? Pleading with Jesus. Siya po ay nagmamakaawa. Pumunta po siya doon upang sambahin si Kristo at magmakaawa doon sa kanyang hiling na pagalingin ang kanyang kaisa-isang anak na babae. 12 years old. Sino yung 12 years old na rito? Si AJ, saka si Leanne, no? Parang ganito po yung mga bata. Si Jen, magto 12 ka na ba? Ay, sorry po. Akala ko at ano pa to, 12 years old, parang mga kabataan natin, akala mo mga neneng-nene, pala yan na pala to, magdidibo na pala. No, mga ganyang edad po nila, 12 years old. At siya'y nagmamakawa, sabi po rito. Came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. Ibig sabihin, naghihingalo pa lang. Agaw buhay na. Sabi niya, Lord, baka pwedeng pumunta ka sa bahay naman namin at pagalingin mo yung aking anak, kaisa-isang anak, no? Pagka wala pa narinig na kaisa-isang anak, no? Same thing with sinabi ni Yahweh kay Abraham. Magkamali ako. No, sabi niya kay Abraham, no? Dalhin mo o i-offer mo sa akin ang iyong kaisa-isa at pinakamamahal na anak. No? Same thing yung dito po, no, na pleading, no? Ito yung kayong pagmamakaawa sa ating Panginoon Jesucristo na, Lord, baka pwede ka pumunta sa bahay namin. Nagmamakaawa ka sa'yo na pagaling mo yung aking pinakamamahal at kaisa-isang anak. Doon sa mga previous chapter po natin, meron din po doon isang tao kung saan yung faith ng isang centurion na pinagaling din ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang namatay, no? Na kanyang servant na nagkasakit at namatay. Ano sabi nung centurion? Lord, kahit hindi ka na siguro pumunta doon kasi you have all the authority. You have all the power. Yung kawal ko nga, pag inutusan ko, sumusunod sila. How much more ikaw? Pleading with Jesus and beg him to heal his daughter. Siya po'y pumunta, lumapit sa ating Panginoon Jesucristo dahil meron po siyang tunay na pananampalataya. Ito yung last time, yung pananampalataya nagliligtas. Ito po yung ina-acknowledge ng ating Panginoong Jesucristo, yung pananampalataya nagliligtas, yung tawag na saving faith. This man's humble faith, ito po yung in-honor ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y sumamba, hindi pagdating niya ron, Lord, pumunta ka sa amin. Ako yung leader na iglesia. Inuutosan kita, pumunta ka doon sa amin at pagaling mo yung aking anak. No. Sumamba muna siya kay Jesus. Sinamba muna niya itong Diyos na ito nasa kanyang harapan. No, bago siya nagmakaawa kay Kristo, na siya ay pagbigyan sa kanyang kahilingan na pagalingin ang kanyang kaisa-isang anak. At bagi sa panahon po natin ngayon, many people are familiar with who Jesus is. Marami nagsabi, kilala ko si Jesus.
Familiar ako kay Jesus. Familiar ako sa kanyang teaching. Familiar ako sa kanyang doctrine. Familiar ako kung sino siya. Pero hindi naman po nakikita sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Yung sinasabi lang Kristo o sinasabi lang Jesus, nakilala niya. Walang nagbabago sa kanyang buhay. Pero iba po ito nga si Jairus, noong siya po nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon Jesucristo, na nagbago po yung kanyang buhay. Nung siya po pinagkalooban, pinagkatiwalaan ng pananampalataya, nagbago po yung kanyang buhay. Doon niya nakita kung sino itong tunay na Diyos na nasa kanyang harapan, na kanyang sinasamba, na kanyang pinagmamakaawaan. Imagine, synagogue leader po ito. Sa atin, pastor. And even pastor, and even bishop, and even pope. No, kailangan po tayo natin magmakaawa sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan natin magmakaawa, lumapit sa Kanya, sambahin Siya, at magmakaawa na tayo ay kanyang patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil tayo po nagkakamali, nagkakasala sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Wala pong perfect. Wala pong sinless life na nabuhay po dito sa lupa, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan po nating lumuhod sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y magmakaawa sa kanyang pagpapatawad po sa bawat isa po sa amin. No? He is the Son of God. Na tayo maruming basahan sa harapan po ng ating Panginoon Diyos, na kailangan po nating dumulog at humingi ng tawad sa ating Panginoong Jesucristo. And Jesus honored man's humble faith. Ito si Jairus. Yung kapalaran nito nga si Jairus o yung kanyang anak ay nakasalali po dito kay Jesucristo. Alam ni Jairus na yung kagalingan na pwedeng maranasan ng kanyang anak ay makakamit niya lamang po sa pamagitan nitong Jesus na ito na sa kanyang harapan. At ina-acknowledge po yan ni Jairus at alam niya, yung kanyang kapalaran at kapalaran ng kanyang anak ay kanyang ipinagkakatiwala dito sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pinagkakatiwala yung ating kapalaran. Kayo pinagkakatiwala ang iyong buhay. Kayo pinagkakatiwala ang iyong kalusugan. Sa dami ng vitamins na iniinom mo, from A to Z, tama ba? Ano ba yun? Enervon ba yun? Centrum. No, hindi po dyan nakasalalay yung kalusugan po natin. Hindi rin po nakasalalay kay St. Peter yung ating kapalaran. Oy, okay lang ako kasi may St. Peter na ako. Meron na akong tatlong lupa dyan sa Manila Memorial. Kaya kahit mamatay ako bukas, okay na ako. How about your soul? Okay yung katawan mo, ilibing sa lupa. How about your soul? Saan nakasalalay yung kapalaran? Sino pinagkakatiwalaan mo? Si St. Peter? Kasi may St. Peter ka, kaya okay ka na? No. Si Jairus, pinagkatiwala niya ang kanyang kapalaran, yung kapalaran ng kanyang anak, at pinagkatiwala niya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 43 to 48, this about yung kanyang pananampalataya naman nitong babae kung saan siya po ay nakakaranas ng menstrual problem. Sa Tagalog, inaagasan. And this woman's faith and her faith in God. Marami po nga nakapaligid sa ating Panginoon Jesucristo na si Jesus po ay, kung ipipicture po natin, siya po ay nasa gitna at maraming tao nakapaligid sa Kanya. Isipin lang po na maraming marites po talaga. Hindi lang po sa panahon natin ngayon. Marami pong marites sa panahon po nila. And many people surrounded Jesus as He made His way towards Jairus' house. Nung siya po ay papunta na sa bahay ni Jairus, maraming nauuna sa kanya, maraming sa gilid niya, maraming sa likod niya. Parang may parade, may motorcade. But one woman fought her way desperately through the crowd in order to touch Jesus.
May isang babae na talagang, sabi to, desperately, no? Desperate. Ang kanyang aim ay makalapit kay Jesus. Makalapit malangaw kay Jesus at mahawakan ko man lang ang laylayan ng kanyang damit, ay siguradong gagaling ako. That's faith. At tama yung kanyang sinasampalatayahan. Hindi po siya sumasampalataya doon sa ibang tao, hindi po doon sa leader ng synagogue, hindi po doon sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, kundi dito kay Kristo. No, maging ang kanyang damit ay mahawakan ko man lamang, ay siguradong gagaling ako. Kaya kahit gaanong kahirap, kahit gaanong karaming tao, no, siya po ay gumawa siya ng paraan para siya ay makalapit kay Jesucristo. Hindi niya alintana kung ano yung sasabihin sa kanya ng tao. Bako siya may problema. May problema po siya sa community because of her illness. Una po, he fought her way. Tagang nakipaglaban po siya. No? Hindi po nakipagsuntukan, hindi po nakipag-away. Kundi siya po talaga ay ginawa niyang lahat ng pamamaraan niya upang siya ay makalapit sa ating Panginoon Jesucristo. Ano man po yung hindrances sa kanyang harapan. No? Hinahawi niya po yan para makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya inalintana kung sino yung kanyang hinahawi, magito may mga alagado, mga tao doon. Basta ang kanyang nais ay mahawakan niya, makalapit siya kay Kristo, mahawakan niya malaylayan ng damit ni Kristo, at sa kanyang pananampalataya, ay enough na yun para siya ay gumaling. Hindi niya po talaga hindi niya po talaga niya intention na hawakan personally si Jesus because of her illness. At maging sa kanya pong Jewish tradition, sa kanya pong batas, ano po yun? Hindi po yun acceptable. Because he is ceremonially unclean. Ceremonially unclean. Ito pong babaeng ito dahil sa kanyang sakit, no? Na siya po inaagasan, no? Siya po dinudugo for 12 years, no? But he fought her way. And he found the way. Tama po yung daan na kanyang sinusuong. Tama po yung daan na kanyang pinupuntahan. At nakita at natagpuan niya yung tamang daan na si Kristo. Sabi po rito, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Ito pong babae po ito, may kaya po ito. But yung kanyang pera, yung kanyang kayamanan, hindi po kayang i-sustain yung kanyang medical condition. Halos lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang pera ay nagamit niya na po sa hospital, sa mga doktor, sa mga lahat ng check-ups, sa lahat ng mga medical procedures, pero walang nakapagpagaling sa kanya. For 12 years, siya po ay dinudugo. Imagine, dinudugo ka for 12 years. Parang sa atin po, for 12 years ka merong mens. Ganong karaming napkin ang ginagamit nila ron. Wala pang napkin sa kanila. Ano tawag sa ginagamit nila pag walang napkin? Pasador. Kaya ulitin ko po. Sorry for the word kasi ito po talaga yung katotohanan. Yung pasador, 'di ba yun po yung ginagamit ng mga ninyo, mga kababaihan kapag kayo may mens. Nandun yung dugo, mga madudumi, mabaho, malansa, name it, na pinakapangit na pwede mo makita doon sa pasador na yon. Wala kasi ibang term, yun po talaga ang term. Ganun po tayo bilang makasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ganun po tayo inilalarawan ng salita ng ating Panginoong Diyos nung tayo po'y nasa mundo pa na tayo makasalanan. At tingin sa atin ng Diyos, no, tayo mga maruming basahan. Yung maruming basahan na tinutukoy po doon, yung po yung pasador. Kasi pasador po nila, nilalaban po nila yon, hindi po nila yon sa atin, tinatapon na lang. Ganun po tayo karumi. Imagine, ganun ang tingin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya praise be unto God na no,
looban tayo ng pananampalataya na tayo ay maligtas, no? Doon sa kasalanan po na yun. At hindi na po maging ganun tingin sa atin ng ating Panginoong Diyos. No? White as snow. Parang maputi pa sa asno. The woman's faith and her faith in God. No? Ito pong babae po ito, siya po ay napapalibutan po siya na napakaraming tao. Pero hindi po naging hadlang po yun upang siya ay lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Sa atin, konting ulan. Ano bang problema ng Kristiyano sa ulan? Hindi ko lang taga maintindihan, no? Diba, pag umuulan, parang yung mga Kristiyano nawawala. Yung mga Kristiyano parang matutunaw kapag mababasa ng ulan. Samantala itong babae ito, may karamdaman na nga siya, pero hindi na nga siya tanggap sa community because of her illness. Pero ginawa niya yung pamamaraan, ginawa niya yung kanyang best upang makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi po siya nagkamali. No? Tagumpay po siya. No? And she found the way. Nakita niya at natagpuan niya yung daan. No? Sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. And she suffered for a long time. 12 years of constant bleeding. Kayo nga, di ba, ilang araw lang, sabi, ang sakit ng tiyan ko, Midol. Ang sakit ng tiyan ko, ano pa ba, ibuprofen. Ang sakit ng tiyan ko, tulog muna ako, pahinga muna ako. Ito, 12 years. 12 years of constant bleeding. Hindi po ito, yung on and off. Kundi ito po constant. Kaya kung titingnan mo yung babaeng ito, no? Baka ganyan na po yung mata niya, no? Tapos, maputla na po siya. Anemic na po ito dahil sa, no? Hindi po siya nagtatake ng ferrous sulfate. Tama ba? Ferrous sulfate with iron. No? 12 years of constant bleeding. But, no? Sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang pananampalataya, at tama yung kanyang pananampalataya dito kay Kristo, no? Siya po ay nakaranas ng kagalingan. Kasi hindi po pwedeng basta meron ka lamang pananampalataya, dapat po yung pananampalataya na meron ka, ito po ay tama. Ito yung tinatawag na saving faith at hindi po ito dead faith. And I'm sure, saving faith po ang pinakalo po dito po sa babaeng ito. And imagine, for 12 years, inaabangan niya ang ating Panginoon Jesucristo kung saan niya ito mamimit. At hindi po ito nagkataon, hindi po ito isang aksidente na si Jesucristo ay napunta po doon sa lugar na malapit sa kanilang bahay. At ginamit ng babae ito yung pagkakataon na lumapit sa ating Panginoon Jesucristo upang makaranas ng kagalingan. Siya po ay lumapit kay Kristo upang siya po ay makaranas ng kagalingan. Samantalang tayo, panay tayong panalangin, pray. Pero basta hindi tayo lumalapit kay Kristo. Panalangin lang, pero wala tayong ginagawa. Pero yung babae ito, hindi lang po siya nananalangin, kundi siya po ay lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Maging sa kanyang karamdaman, hirap maglakad, nanlalabo ang paningin, disoriented, sa dahil pa ng problema niya, wala na siyang pera. Baka wala na rin makain to kasi lahat ng kanyang kabuhayan ay pinagpagamot niya na pero wala makapagpagaling sa kanyang doktor. Kaya niya pinagkatiwala ng kanyang kapalaran. Kaya na siya nagtiwala. Dito kay Kristo na nagpapagaling. Dito kay Kristo na Diyos. And being outcast in the community, she was ceremonially unclean. Being outcast in the community. At hindi po siya pinapansin sa community. Kasi nga siya po ay unclean. Kapag ikaw ay may bahid ng dugo, sa kanila pong kultura, sa kanila pong kautusan, bawal ka humawak at bawal kang hawakan ng mga tao. Dahil ikaw ay marumi.
Kailangan mo munang magpalinis. Kailangan mo na maging malinis dito sa karumihang ito, which is yung dugo na, na tumatagas sa kanyang katawan. Yun po yung sa kanilang kultura, yun po yung nagpaparumi sa kanya. Kaya hindi po siya pwedeng hawakan. Kaya hindi rin po siya pwedeng humawak. Kahit kanino man, kaya po, hindi niya po intention na hawakan si Kristo. Kaya iniisip niya, mahawakan ko malang yung damit ni Kristo. Ay gagaling na ako. Kasi hindi po talaga niya pwedeng hawakan. Alam niya po, yung kanyang kalalagayan na hindi niya pwedeng hawakan si Kristo kasi siya ay unclean. Seremonya ni unclean. Being outcast in the community. At alam po yun ng community, alam po yun ng barangay. Alam po sa kanilang syudad, sa kanilang lugar, na itong babaeng ito. Hindi po siya malinis. Ang tingin po sa kanya, siya po yung marumi po, no? And certainly, Jesus knew who had touched him. Tinatanong ni Kristo, sino yung humawak sa akin? Sino yung humawak sa laylayan ng aking cloak o yung kanyang damit? Ibig ba sabihin ito, hindi alam ni Kristo kung sino yung humawak sa kanya? Hindi ba alam ni Kristo kung sino yung taong ito? Sabi ni Kristo, di ba? Tingnan po natin, sabi po ni Jesus Christ po ito. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. Lord, sabi ni Pedro, ang daming tao dito, paano natin malalaman kung sino yung humawak sa'yo? Hindi naman namin kayang ispatan kung sino yung mga taong lumalapit sa'yo at pwedeng pigilan kung sino yung humahawak sa'yo. Buti nga hindi sinabi ni Pedro, Lord, Lord, bakit ano pa problema pag hinawakan po yung damit nyo? No? Pero sabi kasi rito ng ating Panginoon Jesucristo, but Jesus said, someone touched me, I know that power has gone out from me. Merong kapangyarihan na lumabas sa ating Panginoon Jesucristo at dumaloy doon sa tao humawak sa kanyang damit. Wala po siyang pinakaiba doon sa kuryente pag hinawakan mo. Di ba, merong power na mararamdaman mo. Sabi nila, pag ikaw yung nag-ground, na kuryente. Yun po yung ganun po yung pagkaka-define po dito. Pero hindi po ibig sabihin na may kapangyarihan yung suot po ni Kristo. Ang sabi ni Kristo dito, I know that power has gone out from me. Sa kanya nagmula, sa kanya nanggaling yung kapangyarihan ng kagalingan na dumaloy sa kanyang damit na hinawakan ng babae. Hindi yung kanyang damit ang nagpagaling, kundi yung kapangyarihan ni Kristo. Pero alam po ni Kristo kung sino po yung humawak po sa kanyang damit. And Jesus wanted the woman to step forward and identify herself. Kaya nga yung babae, nung hinawakan niya yung laylayan ng damit ni Kristo, siya po, naramdaman niya, ba't parang imagine nyo, yung kanyang kasuotan ay napupuno na ng dugo. Kasi kahit anong linis niya, kahit anong hugas niya, kahit anong ligo niya, kung continuous bleeding, kahit na isang truck na, absorbent cotton ang gamitin mo, may tatagas pa rin. Imagine po natin yung kanyang kasuotan ay napupuno ng dugo. Baka nga naglalakad siya, yung dugo ay tumutulo po dyan. Pero nung naramdaman niya na yung kapangyarihan ni Kristo na siya ay gumaling, sabi niya, and immediately her bleeding stopped. Immediately. Nag-stop po yung bleeding. Huminto yung pagdurugo ng kanyang katawan. At siya ay gumaling doon po sa karamdaman po na yun. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. Ang gusto lang po ni Kristo, hindi po dahil di niya alam kung sino yung humawak sa kanya. Ang gusto ni Kristo ay lumabas ka. Humarap ka sa akin kung sino ka man. Dahil kilala kita, alam ko kung sino ka. Same thing
nung tinatawag na ating Panginoong Diyos yung mag-asawa, si Eva at Adan, hindi ibig sabihin na hindi alam ng ating Panginoong Diyos kung nasaan si Eva at Adan. Adan, nasaan kayo? Hindi po alam, hindi po ibig sabihin hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Gusto lang po ipakita po doon na ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay handang humarap sa ating Panginoong Diyos na walang kasalanan. Kaya mo humarap sa ating Panginoong Diyos face to face. Hindi ka nagtatago dahil ikaw ay bat-bat ng kasalanan. Siyempre mga nagtatago, yung mga taong makasalanan. Hindi makaharap yan. Hindi yan makaharap sa Diyos. Hindi makaharap yung taong makasalanan sa harapan po ng banal na Diyos. And Jesus wanted the woman to step forward and identify herself. Dito po gustong ipakita ng ating Panginoon Jesucristo at turuan ang mga tao. Gusto niya turuan itong mga taong naroon po. Jesus may also have wanted to teach the crowds a lesson. According to Jewish law, a man who touched a menstruating woman became ceremonially unclean. Kung ito yung talagang kanilang Jewish law, ito yung kanilang tradition, kung hinawakan niya si Kristo, pwede sabihin ng mga tao, unclean si Kristo. Kaya dito, gustong turuan ng ating Panginoon Jesucristo ang bawat tao naroon, kung meron 100 tao naroon, gustong turuan na itong babaeng ito na sinasabi niyong marumi. Kung sinasabi natin ng inyong pong batas na itong babae ito ay marumi dahil sa kanyang karamdaman, dahil sa dugo na nasa kanyang katawan, sinasabi ko na sa inyo ngayon na siya ay malinis na. Kasi kung hindi magpapakita yung babae, paano siya mai-proclaim na siya ay malinis na pwede na siya makasalamuha sa mga tao. Kailan niya pupunta sa mga punong pare para magpasuri. Kung sila nga ay pwede nang payagan na lumabas ng community. As soon as she did so, she was healed. Siya po ay gumaling. Doon po sa kanyang karamdaman. And Jesus proclaimed to hundreds of people that this unclean woman had touched him and he healed her. Siya po'y gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Hindi po siya gumaling dahil siya ay humawak sa laylay ni Kristo. Hindi po siya gumaling dahil niyakap niya si Kristo. No. Gumaling po siya dahil sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya wala pong ibang pwedeng magpagaling sa atin. Kundi sa pamamagitan lamang po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. And sa verse 48, sabi po ni Kristo, and Jesus said to the woman, your faith has made you well. Go in peace. Every time na si Jesus ay magpapagaling, every time na si Jesus ay magliligtas ng kaluluwa, lagi siya sabi, go in peace. Go. Mamuhay ka ng may kabanalan. Isa pamuhay mo yung kaligtasan, yung kagalingan na naranasan mo ngayon. Jesus said to the woman, your faith in Christ. Yan po yung, huwag po natin i-omit po yun, no? Your faith in Christ has made you well. Yung pananampalataya niya kay Kristo, yun nagpagaling sa kanya. Itong faith na ito kay Kristo, ito yung faith din na ipinagkaloob po sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Kaya po siya nakapag-persevere for 12 years. Napagtagumpay niya yung 12 years na yon dahil sa pananampalatayang ito na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Imagine, for 12 years. Baka sa atin yon, isang taon ka nga lang, dinudugo, baka maubusan ka ng dugo. Kahit yung Red Cross, ma-bankrupt dahil sa dami ng dugo na kailangan mo. Pero dito, for 12 years. Isa rin po ito sa layunin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po siya pumunta sa Capernaum para iligtas itong babae pong ito. Pagalingin yung anak ni Jairus. Na hindi po ito nagkataon, hindi po ito aksidente, kundi may layunin si Kristo. Kaya po siya naroon para abutin itong
anak ni Jairus at pagalingin itong babaeng itong inaagasan. Kaya wala pong nagkataon sa atin. Wala po sa ating coincidence. Wala sa ating swerte-swerte lamang. No. Pero yung mga tao sa paligid niya curious. Hindi po lahat ng naroon ay totoong sumasampalataya kay Kristo. Majority po na naroon ay curious po sila doon sa mga nangyayari, doon sa mga himalang ginagawa ni Kristo. Ano po sila, mga spectators na tinatawag. There's a lot of people or crowds that are curious about Jesus. And few who reach out and touch Him. Sa account nga, itong babae lang ang talagang intentionally na lumapit kay Kristo para siya ay hawakan. Hawakan yung kanyang damit. Yung iba, wala. Curious lang. Curious lang po siya. And it's only faith in Christ that releases God's healing power. It's only faith in Christ. Yung pananampalataya niya kay Kristo. Yun ang naging dahilan upang siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. At ulitin ko po, yung faith na po ito, hindi po ito galing sa kanya, kundi ito yung faith din na galing sa ating Panginoong Diyos na pinagkaloob po dito po sa babaeng ito at maging po kay Jairus. No? Kaya yung isa yung curiosity, hindi po maganda rin po. No? Are we curious about God? Or do we reach out to Him in faith? Hindi po dapat curious po tayo. Dapat tayo po dumudulog, lumalapit po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil tayo mayroong pananampalataya sa Kanya. And knowing that His mercy will bring healing to your body, soul, and spirit. Trichotomy. Kayo na pinagkatiwala ang kanyang kapalaran. Kayo na siya nagtiwala kay Kristo. Na siya nagpapagaling. Siya may akda ng kagalingan. And sa last part, sa verse 49 to 50, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead. He said, don't bother the teacher anymore. And hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid. Just believe, and she will be healed. No. This is the man's faith in the hands of God. While Jesus was still speaking, habang si Jesus nagsasalita doon sa babae, sa mga tao, imagine may biglang dumating na kamag-anak mo or kapitbahay mo doon sa lugar mo at sabihin sa'yo, your daughter is dead. Patay na yung anak. Si Jairus, pumunta po siya doon, sumamba kay Jesus at nagmakaawa siya na sumama siya sa bahay niya upang pagalingan niya anak. Siyempre, emergency, ASAP, ASAP, kailangan makarating agad ni Jesus doon para pagalingin ang kanyang anak, sa isip ni Jairus. Pero, along the way, may mga balakid, may mga hadlang. Andiyan na yung dumating yung babae, gumawa ng eksena na kumbaga, naudlot yung kailang paglalakad papunta sa bahay ni Jairus. No? Hindi kayo inisip ni Jairus, Lord naman, bilisan natin. Bakit pat kayo na nagmamadali pa naman? Kung kailan naman emergency, pat kailangan, ang dami pang mga hadlang, ang daming mga balakid, ang daming sagabal. Lord, baka pwedeng bilisan natin. No? Siguro sa isip-isip ni Jairus po yun. Kasi emergency. Sabi niya, Lord, baka pwede sumama ka sa bahay namin, pagalingin mo yung anak ko kasi mamamatay na siya, naghihingalo. Tapos along the way, may mga komosyon. Nandiyan yung babaeng inaagasan, nandiyan yung mga raming tao na nakikiusyoso. Tapos ngayon, nung sila ay nakikipag-usap pa sa mga tao, biglang dadating itong lalaki or kailang mga mahal sa buhay, Jairus, patay na yung anak mo. Ito yung sasabi na parang pinagsakluban ng langit at lupa. No?
Parang binuhusan ng malamig na tubig, dahil pa yung nag-ice bucket dito. At gaanong kasakit yung mararanasan mo o mararamdaman mo na maririnig mo na namatay yung iyong anak na wala ka sa tabi niya. Gaano kasakit yung, gaano kahirap yun. Baka si Jairus, sana din ako pumunta dito, sana binantayan ko anak ko na lang kahit papano, kahit yung sa huling sandali ng kanyang buhay, nayakap ko siya o kasama ko siya. Ganun na kahirap yung dinadanas po o nararanasan po ni Jairus. This man's faith in the hands of God. Sabi po na ni Jesus po dito, hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe. Mary and Martha. Nung namatay si Lazarus, kapatid po ni na Mary and Martha. Buhay pa po si Lazarus nung pinatawag nila si Jesus. Nagpadala po sila ng mga tao na sabi mo, kay Jesus, yung kanyang kaibigan, may sakit. Hanggang sa namatay na si Lazarus. Nung dumating si Jesus, nung nagpaliban pa siya ng ilang araw, nung dumating si Jesus doon kina Martha, patay na nga si Lazaro. Ano sabi sa kanya ni Martha? Lord, kung di ka sana nalit, buhay pa sana si Lazaro, yung kapatid ko, o yung kaibigan mo. Or Lord, kung nandito ka lang sana, or binilisan mo lang sana, na buhay sana si Lazaro, hindi sana siya namatay. Pero hindi po yun ang inisip po ni Jairus. Sabi ka ni Jesus, yung kanyang comfort kay Jairus, don't be afraid, just believe and she will be healed. Wala pong account na sinasabi po rito na sinabi ni Jairus na, Lord, ano ka ba, nahihibang ka ba? Patay na nga anak ko. Diyos sinabi na nga, patay na nga anak ko. No, wala pong ganon. Siya po ay naniwala at nagtiwala po dito po sa sinabi po ni Kristo. Siya po ay buong pusong nagtiwala at binigay niya yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And hearing this, when he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone to go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Pagdating sa kailang tahanan, andun, nagkakatipo na yung lahat ng mga tao, nandiyan na yung kantahan ng mga para sa mga patay, nandiyan na yung marami na dyan sa atin, maraming nagkaka-umpuk-umpukan sa labas. At maraming tao na po doon na nagkakatipon, na nakikiluksa po doon po sa nangyari po sa pagpano po ng anak po ni Jairus. At sinabi po sa account dito po sa Bible, ang pumasok lamang po sa doon po sa bahay, ay si Jesus Christ, si Pedro, si John at si James, at yung child's father and mother. Sila lamang po yung pumasok doon. Sila po lang po yung ginawang witness doon po sa pagpapagaling o pagbuhay po dito po sa tao. No? Sabi ng mga tao, patay na yung bata. Sabi ni Jesus, no, nagkakamali kayo. Natutulog lamang siya. No, natutulog lamang siya. At dito po, ipinakita po ni Jesus yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang bumuhay ng patay. Na walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Bagkus siya ay may kapangyarihan doon sa kamatayan na kaya niyang bumuhay ng patay, kanyang buhay ng patay. Ito yung pagpapakita po ng ating Panginoon Jesucristo na darating ang araw, darating ang panahon na yung lahat ng mga namatay sa kanya ay muli niyang bubuhayin. Pinapakita na po ng ating Panginoon Jesucristo yung mangyayari po sa kanya, siya po ay mamamatay at siya ay muling mabubuhay. And God gave us faith because He is faithful. Sabi po, don't be afraid, just have faith. God gives us faith because He is faithful. Binibigyan niya tayo ng pananampalataya.
Ito yung pananampalataya na nagliligtas. Ito yung pananampalataya na nagtitiwala sa kakayahan ng ating Panginoon Hesukristo na kaya niyang bumuhay kahit ng patay. And God heals because He's merciful and full of compassion. Alam niya yung naramdaman ito ni Jairus na masakit at mahirap mawalan ng mahal sa buhay. At binigyan niya po ng favor ito si Jairus na pagalingin yung kanyang anak. At hindi rin po ito nagkataon. Ito po ay nakatakda na gawin ng ating Panginoon Hesukristo itong pagbuhay sa batang ito upang ipakita sa mga taong naroon na siya ay hindi lamang ordinaryong gumagawa ng himala. Hindi lang po siya ordinaryong tao. Hindi lang po siya ordinaryong propeta na kilala ng ibang tao. Hindi lamang siya si Jesus na anak ni Jose na karpintero. Hindi lang po siya si Jesus na anak ni Maria. That He is the Son of God. Ngayon po yung gusto ipakita, ipaalam sa lahat ng tao po na naroon na siya ay Diyos. Na walang kayang gumawa ng gaytong bagay kundi siya ay Diyos. At pinapakita niya po sa lahat po ng tao po na yun. Hindi lang po siya nagpapagaling. Because He is a miracle healer. No. Because He is God. Kaya niyang gumawa ng himala. He is the Son of God. And He is God. And God made us well. Because He cares for us and He loves us. Kaya sabi kay Pedro, sabi ni Pedro, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Lahat ng alalahanin mo, ipagkatiwala mo yun sa Diyos. Dahil siya yung nagmamalasakit sa atin, siya lamang yung nagmamalasakit sa inyo. No, don't be afraid, just have faith. Only believe. Yung huwag kang mag-doubt. Hindi po nag-doubt si Jairus nung sinabi ni Jesus, no. Don't be afraid. Just believe. Have faith. Gagaling ang anak mo. Sabi po ito, don't be afraid. Just believe. And she will be healed. Parang, tama ba? Sabi nung pumunta, Jairus, patay na yung anak mo. Pero sabi ni Jesus, she will be healed. Gagaling siya. Kailangan gumaling muna po tayo sa ating mga sakit. Bago tayo buhayin. Bago tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Kailangan mo tayo gumaling sa sakit na tinatawag na kasalanan. Bago tayo pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ayun po yung sabi po ito ng ating Panginoon Jesucristo, she will be healed. Maliligtas siya sa kanyang mga kasalanan. At siya ipagkakalooban ko din ng buhay na walang hanggan. At ipapakita ko sa mga taong naroon na hindi lamang ito basta himala, pagkos ito ay gawa ng isang tunay na Diyos. Jesus calms the storm with a simple command. Sabi niya, be still. Naging ang lahat ng bagay ay sumusunod sa Kanya. He casts out legions of demons. He heals a desperate bleeding woman. And He raises from the dead a 12-year-old girl. Kaya ang tanong ng mga tao doon sa karamihan, who is Jesus? Who is this man? He has all the power and authority over all things. Lahat ng bagay ay nasa kapahamalaan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kayo may pagkakatiwala ang iyong kapalaran, kayo may pagkakatiwala ang iyong buhay. Kanino ka ngayon magtitiwala at maniniwala? He has all the power and authority over all things. And our faith is in the hands of a faithful God. Trust in His sovereign power
have faith in His promises, reach out to Him in faith, and knowing that His mercy will bring healing to our body, soul, and spirit. Kayo po natin pagkakatiwala. Kayo pagkakatiwala ang iyong buhay. Kayo pagkakatiwala ang lahat na nasa iyo. Saan nakasalalay ang iyong kapalaran? Nawa ito ipagkatiwala natin sa nag-iisa at tunay na Diyos. And Jesus Christ is trustworthy in the most difficult circumstances. Sa lahat ng mga alala natin sa buhay, lahat ng problema natin, and even death, kamatayan, ipagkatiwala po natin yan sa ating Panginoong Diyos. Tayo po natin tumayo, tayo po manalangin. Let us pray. We thank you, Lord, sa oras na ito. Sa biyaya at habag mo na patuloy mong ipinaparanas sa iyong mga anak. We thank you, Lord, dahil ikaw ay Diyos. At kami nagpupuri at nagpapasalamat at ikaw ang aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng ipong banal na salita. Nang kagalingan ay nagmumula lamang sa iyo. Ginagamit mo lamang ang mga doktor, ang mga gamot, o ano pa mang mga bagay. But healing comes from you alone. Ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Alam mo ang iyong ginagawa. Dahil ikaw ay Diyos. Dahil ikaw ay Diyos, ikaw ang nakakaalam, nakakabatid ng lahat ng bagay. At ikaw ay soberenyang Diyos. Kontrolado mo ang lahat ng bagay. And even earthquakes, and even famine, and even war, kontrolado mo ang lahat ng bagay na ito. Kaya kami nagpupuri at nagpapasalamat. Maging ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa iyo. Bagkus ikaw ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay and even death. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Dahil pinakita mo ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Maging sa aming talata na tunghayan sa oras na ito. Maging sa mag-amang Jairus, sa babaeng inaagasan. Ipinapakita iniping banal na salita na ikaw ay nagliligtas. Ikaw ay tunay na nagpapagaling. Una-una kami sila iniligtas mo sa kailang mga kasalanan. Pinagaling sa kailang mga karamdaman. Inabot sila at binigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pananampalatayang ito na ipinagkaloob mo sa kanila. Pananampalataya na nagliligtas. Kaya salamat din, Panginoon, maging sa pananampalatayang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Patuloy nga namin pagyamanin, Panginoon, ang pananampalatayang ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Na kami lubos at taos-puso magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Ipagkatiwala namin ang aming buhay, ang aming kapalaran sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming mga ginagawa, sa aming mga personal activities, ikaw nawa ang mapaluguran namin, Panginoon. Ang iyong dakilang pangalan ng patuloy na may taas sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At patuloy na maisa pamuhay, Panginoon, ang pananampalataya na pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Katulungan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay.
Makapamuhay kami na may kabanalan. Makapamuhay kami na may pagsamba sa iyo. Makapamuhay kami ng naayon sa iyong dakilang kalooban. Katulungan mo kami, Panginoon, maging sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Mas makilala ka pa namin, Panginoon, through our studies. Makita ka namin, Panginoon, ang iyong katangian, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong katapatan, ay patuloy nga namin makita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya salamat, Panginoon. At maging sa aming mga hinaing din, Panginoon. Maging dalangin ni Jairus, maging dalangin ng babaeng inaagasan na ito, na sila ay pagalingin sa kailang karamdaman. Kami din, Panginoon, ay patuloy dumadalangin sa dumudulog. Na kami, Panginoon, ay pagalingin din, Panginoon. Sa anumang karamdaman na meron kami. Lalong-lalo na sa kasalanan. Patuloy mo nga kami, Panginoon, gabayan, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan na makapamuhay na may kabanalan at makita ang kaluwalhatian mo sa buhay ng bawat isa. Pagalingin nawa din kami, Panginoon, sa mga sakit namin sa pisikal, Panginoon. Sakit namin sa mga pangangatawan. Ikaw ang may akda ng kagalingan. Ikaw ang nakakaalam kung sino at kailan mo ito paggagalingin. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng perseverance, maging ng babaeng inaagasan. For 12 years, tiniis niya mga bagay na ito. Kaya kami din, Panginoon, ay dumudulog sa iyo na bigyan mo rin kami ng perseverance sa aming mga dalangin, sa aming mga hinaing sa iyo. Na kahit na matagal mong hindi sinasagot ang aming mga panalangin, o matagal na kaming nananalangin, pero walang kasagutan comes from you. Lord, bigyan mo kami ng karunungan, ng kaunawaan sa mga bagay na ito. Na hindi ang aming layunin, hindi ang aming kagustuhan na mangyari, kundi your will be done. Ang yung dakilang layunin ang patuloy na manguna sa aming buhay. Hindi kami, Panginoon, kundi ang layunin mo ang mangyari sa amin. Kaya bigyan niyo kami, Panginoon, ng kaunawaan sa mga bagay na ito. Na huwag kaming mainip sa lahat ng bagay. Bagkus ito'y idulog namin ng taus-pusong ipanalangin ng may taus-pusong pananampalataya sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa biyaya at habag na patuloy naming nararanasan, sa iyong presensya na patuloy kami iniingatan sa aming pang-araw-araw na gawain, at patuloy mo nga pagpalain pa, Panginoon, ng buhay ng bawat isa. Pagpalain na kami makapamuhay ng may kabanalan sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa fellowship na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na idinako mo dito upang kami nga, Panginoon, ay magkaroon ng ganitong gawain na ikaw ang aming maitaas sa kalagitnaan ng pagtitipon na ito. Ikaw ang madakila namin sa lahat ng mga gawain sa lugar na ito. Ay yung banal na pangalan ang patuloy na maitaas sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Kaya salamat, Panginoon, at patuloy yung pagpalain ng salita mo na aming napag-nilay-nilayan, na magamit nawa namin ito, Panginoon. At patuloy namin yakapin, Panginoon, ang mga pangako mo sa bawat isa sa amin. Muli, kami taus-puso nagpupuri at nagpapasalamat. Dahil ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ay mahabaging Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. At patuloy mong kinakatagpo anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak. We thank you, Lord. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all,
Amen. and